Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, mukhang hindi na talaga makakasuhan itong si Martin Romualdez dahil mismo si Bongbong Marcos inabsuelto na itong si Martin Romualdez at wala naman daw ebidensya nagtuturo na may kinalaman si Martin Romualdez sa mga anomalyang flood control project scam ng DPWH. So sa mga nangangarap na makakasuhan itong si Martin Romualdez, in your dreams, kumbaga, di ba? Dahil yung presidenteng nagtayo ng ICI na mag-iimbestiga di umano ng mga maanumalyang flood control sa DPWH, siya mismo hindi kumbinsido na may kinalaman yung kanyang pinsan. So ito, panoorin po natin itong naging mga sagot ni Bongbong Marcos nung siya itinanong tungkol sa status kung makakasuhan nga ito si Martin Romualdez sa Ombudsman. So ito, panoorin po natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. On your presentation, very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are... Well, no, they're part of the list. Ayan na, tinatanong kasi ni Martin Andana na sa dami ng mga binanggit na pangalan na makakasuhan, pero isang legislator lang ang nasama doon sa makakasuhan, kundi si Saldico. Ang problema, wala naman si Saldico rito, so paano siya makakasuhan? Ngayon, sabihin natin makakasuhan nga si Saldico, may papabalik ba yan dito sa Pilipinas? Malamang hindi, kasi baka nandun siya sa bansang wala naman tayong extradition treaty. So possible yun na yung naisip din ni Saldico na gawin dahil nga kung sobra-sobra naman yung pera niya, so malamang yun talagang magiging plano nila. Plano nitong mga ulo ng sindikato sa gobyerno. Tapos, ito pang ang nakakatawa dyan, wala naman silang planong kansilahin agad yung passport ni Saldico para hindi na siya makapagtalon-talon sa ibang bansa. So, ibig sabihin lang, binibigyan pa nila ng pagkakataon si Saldico na makagawa ng paraan na maiwasan yung kasong pwedeng isampa sa kanya kung meron man. Kasi sabi nila may kaso ro na isasampa, pero sabi nga ng abogado ni Saldico, until now wala pa rin daw silang nare-receive na complaint laban sa kay Saldico. So ito yung sagot ni Bongbong Marcos, intindihin nyo na lang sana yung sasabihin niya kasi medyo mahaba yung naging sagot niya. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the speaker included, former speaker included in the list, sir? I don't think so, because no, the only evidence that has been made against him is in the. Ayan na, nagkautal-utal na si Bongbong Marcos para idepensa lang yung kanyang pinsan. Ang linaw lang naman ng tanong kung makakasuhan daw ba si Martin Romualdez. Ang sagot niya, hindi. Tapos nag-iisip na siya ng pwede niyang idahilan para maabsuelto. So nagkakabulol-bulol na, tabingin na nga yung panga niya, alam niyo na kung anong ginagawa niya, tumatabingin na yung pisngi niya. So hindi niya na alam kung anong sasagot niya. In the Senate. So I don't know. We don't know. So hindi niya rin talaga alam. Wala siyang alam na makakasuhan si Martin Romualdez. Kasi yun naman ang script nila na hindi pwedeng makakasuhan at all costs si Martin Romualdez. Kasi once na makakasuhan si Romualdez, madadamay siya. So, ang main plan lang nila dito hanggang kay Saldico lang. Pero, yung sinasabi nga ni Martin Andana, ni
ang reporter ng GMA7, si kalimutan ko yung pangalan, basta yung reporter na yan, bakit walang pangalan ng mga legislator maliban kay Saldico? Yun yung nakakapagtaka. Binanggit na yan ng mga Diskaya, di ba? Mayroon siyang 17 congressman na kumikikbak sa kanila. Kahit si Gutesan, may binanggit siyang pangalang Eric Yap. Si Ping Lacson, privilege speech niya, 67 daw na congressman yung may connection sa mga kontraktor. So bakit wala doon sa mga nabanggit? Pero ang nakakataka, may 3 senador kasama sa mga kakasuhan. Chis Escudero, Jingo Estrada, at Senator Joel Villanueva. Tapos, mukhang ito si Senator Bato de la Rosa ay mabibitbit pa papuntang dahig. So mababawasan ng 4 na senador na nakalinya sa minority bloc na kung saan tinuturing nila na isa sa mga yun ay yung Duterte bloc o Duterte allies na pipigil sa Senado na isa sa mga yun, di ba, yung sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na hindi pumirma. So, mababawasan na sila ng 4. So, lalong hihina ang minority kapag nagkataon yan. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else. Diba? Hindi sila magpapail ng kaso dahil delaying tactic ang ginagamit nila para mailabas na yung mga dapat mailabas. Tandaan ninyo yung mga air asset ni Saldico nailabas na. So possible yan din yung gagawin para mailabas pa yung ibang air asset ng mga politikong nakinabang sa flood control. Pangalawa, si Bunuan, wala na, nakaalis na, nakapunta na ng Amerika. So, delaying tactics. Gaya ng ginawa ni Ping Lacson, yung pag-resign niya kunyari sa Senate Blue Ribbon Committee, isa sa mga taktika nila yan. So, nakaano na yan para makagawa na ng paraan yung mga magnanako sa gobyerno na maitakas na yung mga dapat nila itakas para hindi na mabawi. Who else we should file cases against? Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, mahalaga raw yung sumbong sa Pangulo at marami silang nakukuhang impormasyon. Ang problema, selective lang yung nakukuha yung pinipili yung ilalabas. Kapag yung kaalyado ninyo, yung tatamaan doon sa mga tinuturo, mga sinusumbong, mga bulag at pipi na kayo. Pero kapag ang tinatamaan doon, controls ang magbibigay ng impormasyon tulad ng mga substandard flood control project daw sa Davao, yun yung iniimbestigahan. Diba? Lumubog sa baha ang Cebu. Pero ang inimbestigahan ng ICI kasama si Magalong, Davao. Anong connect? Diba? So kung talagang ang habol ninyo yung sinusumbong ng taong bayan, bakit yung Davao? So ibig sabihin ba mas marami nagsusumbong na maanumalyang project ang Davao kumpara sa binahang Cebu? O pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon. Wala raw exempted, pero yung pinsan niya, inabsuelto niya na. So, ganyan po kagaling ang pag-iimbestiga ng ICI sa pamumuno ni Bongbong Marcos. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.